Shenos TV Vlog. Ayan, kasama ko nga po pala ngayon si Bubay. Busy siya ngayon at pinapahiram ko ng cellphone para hindi magparalabas at maulan po sa labas. Ayan, Bay, magay ka, Bay. Ganun ka, oh. Ayan, nakakangiti-ngiti na po siya. Bumalik na po siya sa kanyang mood. Ayan, may papakita nga pala ako sa inyo. Mag-i-start na si Bumbay ngayon ng kanyang pag-aaral. Ano, Bay? May ano ka, may 1 hour ka na pag-aaral sa loob ng isang araw. Ayun ang start mo. Binilan ko nga po pala si Bumbay ng mga sagutan. Ayan, mga notebook na pang learning to ate. O bakit parang iba-iba na yung ano niya. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan. Pinakita ko na to sa kanya. Sabi ko, lahat yan, sasagutan niya. Araw-araw. Para mukha din siyang nag-i-eskwela. Pero mahirap po si Bumbay turuan kapag sa pagbabasa. Kasi once na sinumpong siya, halimbawa tutura mo siya ng A, B, C, D, kaya abakada. Once na sinumpong po siya, parang nalilimutan niya na nawawala yung pinag-aralan. Tapos may time na bumabalik sa isip niya. Ganun po siya kapag sinusumpong. Ayan, Bay. Kung inatan mo sa aking pangalan ko, ano daw ang letter, nasabi man ako na lang po masulat, hindi ko masabi kung anong letter. Kain dating nag-eskwela ko, nakatigil lang ako hanggang grade 2, hindi ko lang nasanayan magbasa. Oo, hanggang grade 2 lang po yung natapos si Bumbay kasi sa kanya pong alam niya na po katayuan. Tapos si Bumbay po, ano yan, dati po may nag-tutor dyan kaso mahirap nga pong parang i-apply sa kanya kasi dahil po sa kanyang sakit, parang mahirap siyang maka-apply ng mga tinuturo sa kanya. Pero marunong naman po siyang magsulat ng pangalan, yung letra ng pangalan niya. Marunong siyang magsulat ng number, di ba, Bay? Marunong ka? Hindi ko lang nga, iba ka na magbasa. Okay. Ganyan, mabasa, anong basa ka yan dyan eh. Ayan, ano na, ganyan eh. Hindi kaya ito mabasa oh. Marunong po siya magsulat ng number, marunong siya magsulat ng letter, pero pinaka-problema niya talaga ay hindi siya marunong magbasa. Magaling din po yan sa kwentahan, hindi mo yan madadaya. Kaya ito ngayon, nagbili tayo ng mga notebook para pag-aralan niya araw-araw, iba-iba. Tapos sa susunod, baka bumili pa ako ng iba para maituro sa kanya. Kasi magpapasukan na para hindi naman siya naboboring. Total, pag hindi ako busy, wala akong ginagawa, ayan, matuturuan ko siya. Pero hindi araw-araw kasi ang dami pong gawain. Ito, meron ditong addition and subtraction. Ito, magaling siya dito. Kasi, math, diba? By bilangan. Hindi niyo po madadaya si Bumbay sa bilangan, lalo na pagdating sa pera. Ayan, kaya sigurado akong masasagutan niyo to. Ganito lang naman po siya, oh. Hindi nakikita eh. Basta mga ganyan siya. Tapos, yung iba, ayan. Ayan, oh, ang dami niyang sasagutan dyan sa part na yan. Bay, sasagutan mo yan lahat. Pero hindi mo man uubusin. Halimbawa, ang gagawin mo muna, ito muna, number 1 muna. Tapos bukas, yung number 2 naman, yung kabila na naman. Hindi sabihin nga ganyan ang gagawin. Ipapaliwanag ko nga sa'yo mamaya. Tapos bukas, itong kabila na naman. Ngayon, tapos dito naman po sa kabila, English letter, yung mga letra, parang sususugin niya. Pero marunong naman na po siyang magsulat. Para lang po natitrain yung kamay niya sa pagsusulat. Ayan. Para parehas din po yung gagawin ko. Kada isang araw, isang ganito lang, isang page lang. Tapos, sa sunod na araw, tsaka naman yung iba. Para may pinagkakaabalahan lang siya. Hindi lang sa pagsiselfone. Kasi pag nagsiselfone po siya, libang siya. Pero kapag wala, andun. Naalam kami, nasa SM na. Kaya sabi ko, huwag mag-paralyze para hindi siya sinusumpong. Nung nakaraan, na tigparasumpong siya, may time po na sinumpong siya sa buro-buro dun sa may ilog. Kaya sabi ko, huwag bababa doon ng mag-isa at baka madisgrasya. Muntik na po siyang mahulog doon. Ayan, sugat-sugat pa yung kanyang kamay. Ayan. Sugat pa. Kaya sabi ko, wag nang bumaba doon. Buti naman po at hindi naman po malala yung ano niya. Tapos, ito naman, number 1 to 100. Ito yung mga number. Parang, i-compute niya. Parang gagaya din ng isa. Tapos, tulad din ito, tigi isang page lang. Ito naman, drawing.
Bay, marunong ka mag-drawing? Oo. Mag-drawing, kahit ano, anong mga drawing. Marunong ka? Ba, mga drawing ng bahay. O, marunong ka? Ayan. Mamaya na yan, bay, mamaya na. Mag-ano ka muna, magsagod ka muna dito. Mamaya mo na yan, unti lang na oras to. Ayan. Katulad bay nito, oh. Mga sususugin. Ayan, dapat po may time lang siya pag sa cellphone. Dapat ang cellphone isang oras lang kasi gusto niya babad. Pag binigay mo ang cellphone, buong ano na yan, buong araw na yan nagsiselfone. Hindi ba araw-araw dapat mag-cellphone, may oras lang. Tapos isang oras ka magaganito. Ayan, katulad nito, sususugin mo yung mga ano, drawing, ayan o, TV, gagayahin mo, ma-drawing kang TV. Parang ganyan lang, tapos tatapusin mo to. Next day na naman, yung iba naman, o ito na naman, ma-drawing kang buradol. Ito po, mga ganyan. Ayan, nakikita ba? Ayan, parang sususugin niya na lang, para madali. Parang may pinagkakaabalahan siya. Ayan, nakuha lang ako Bible pen. Pag nasagot mo na to lahat, pwede ka nang mag-cellphone. Tapos kukuhain ko ang cellphone pag kakain na. Para magkain ka. Kasi kapag di mo po kinuha ang cellphone, tapos kainan na, hindi po siya kakain. Ayan. Ayan, bago ko ibigay ba ang cellphone, ayan, kailangan mo nang magsagot dito. Ha? Ayan, gagamit tayo ng ballpen. Pangalanan mo siya. Kailangan pangalanan mo para kasi baka kuhain ng bata o at least alam niya sa'yo to. O, pangalanan mo dito sa baba. Ayan o. Pangalan mo. Di ba alam mo naman kung ano ang pangalan mo? Sulatan mo dito, Mariby Otto. Lahat to sulatan mo. Tapos pag natapos mo na, ibigay mo sa akin. Ayan. Sulatan mo din dito. Ayan. Kailangan mo yung gawin para matuto ka, para marami ang ano mo, para mas marami pa ang nalalaman mo. Alam mo na? Ayaw na naman po niya mag-umpisa. Gusto naman niya mag-cellphone. Mamaya naman ang cellphone. Ayan. Ballpen na nga lang po pala yung gagamitin namin, hindi na lapis kasi sanay naman siyang magsulat, sanay naman siyang kumapit ng mga ganito. Bye. Pangalanan mo muna. Lahat ito, 4 lang ito. Tapos araw-araw dapat masagutan mo kada tigdi isang page. Alam mo na? Tapos, pagkakatapos mo ng sagutan, pwede ka nang mag-cellphone. Yun na lang ang gagawin natin. Para may pagkaabalahan ka. Ayan. Yung mga kasama po namin, tulog pa. Ayan, kami dalawa pa lang yung gising. Ano ba, mag-start ka na ba? Para maipakita natin sa kanila yung gawa mo. Ito na muna, oh. May plus na muna dito. Ito, oh. Oh, 1 plus 1. Oh, gaya po nito, oh. Ayan. Di ba magaling ka sa plus? O, sagutan mo yan. Anong sagot dyan? Parang gaya lang yan. Ito na muna. Ito na muna. Tapos, pangalanan mo muna dito. Gawin mo na yan. Pangalanan mo muna. Mamaya na to. Basig na muna natin yan. Ayan. Dito, oh. Dito mo susulatan, oh, sa baba. Ayan. Sulatan mo na. Umpisahan mo na. Tabi na muna natin tong iba. Ayan. Kasi papakita natin sa kanila kung tama ba yung sagot mo. Dali na. Ayan, sulatan mo. Magaling kuya si Bombay magsulat. Kaso lang talaga ay hindi lang talaga siya natutong magbasa. Ayan. Pangalanan mo muna ng pangalan mo. Hindi pa dyan. Pangalanan mo na dito sa baba. Ayan. Sulatan mo na ng pangalan mo. Tanda mo pa yung ano, letra ng pangalan mo? Hindi na. I-challenge po natin siya. Tingnan natin kung tanda pa niya yung letra ng pangalan niya. Wala siyang kopyahan. Tingnan natin kung tuom niya lahat. Sige daw. Very good. Mukhang very good.
Marunong naman po siya pag tinatanong siya kung taga saan siya, alam naman niya. Kung ilang taon na siya, alam naman niya. Yung mga details po, alam naman niya, kaso lang talaga ay huwag mo lang siyang papabasahin. Pakwentahin mo, marunong naman. Hindi mo yan madadaya, lalo na pagdating sa pera. At talagang mukhang pera yan si Bombay. Kahit piso. Yung sukli mo kulang ng piso. Hindi niyan papalipasin, talagang sususugin yan sa tindahan yung kulang na piso. Ganun siya kalupit. Kawawa nga po nawala yung pera niyang pinag-ipunan halos lahat. Sayang din yung binayad ko sa kanya. Yung namimilit na magbayad daw ako. Kung alam ko lang na mawawala, di sana hindi ko na binigay. Bigas po kasi ang ulo ay tuloy. Nawalan lugod siya ng pera. Hindi niya na alam, hindi na din namin makita kung saan ba o saan ba niya nawala. Ayan, tapos na. Oy, ang ganda ba ng Pakati mo? Ayan, naisulat niya na yung pangalan niya, oh. Oh, di ba? Mari Bioto, yan. Tanda pa niya, oh. Magaling ka ba yan? Ngayon, nasulat mo na yung pangalan mo. Ayan, sagutan mo to. Kailangan masagutan mo yan lahat. Oh, pag nasagutan mo yan, pwede ka nang mag-cellphone. Ay, plus and minus lang naman po yung kayang-kaya niya yan. Basic yan kay Bombay. Ayan o ba, 1 plus 1. Anong sagot? Gayahin mo. Yan. 1 plus 1 daw. Kung marunong siyang magkabit-kabit, maganda po siyang magsulat. Talo pa niya si Madeline kasi si Madeline ang pangit ng sulat. Nakapag-aral naman po si Bombay, kaso hanggang grade 2 lang. Kasi nung nag-aaral siya, talagang binabantayan siya noon ni Mama. Halos buong simula umaga hanggang tanghali, tapos pabalik na naman ng hapon. Tapos nung time na hindi na siya binabantayan, parang nangaaway siya, nagkuha po yan ng isang tabo. Kasi yung mga kaklase niya, naglalaro ng water gun, grade 2 po siya. Tapos nabasa siya, parang natamaan siya pag nung water gun. Ang ginawa niya, nagkuha siya ng tabo sa CR, tapos nilamanan niya yun, tapos inulat niya dun sa nakabasa sa kanya. Kaya pinatawag po nung si Mama sa principal office kasi yung magulang ng bata nagreklamo. Tapos yun na nga, tapos nagampang away si Bombay sa school. Tapos pag ayaw niyang pumasok, kahit may baon siya, pag naisip niyang ayaw niyang pumasok, wala siya sa mood, hindi siya papasok. Ganun po yung sistema ng utak niya. Kaya dapat talaga bantayan. Ayan, oh, 'di ba? Magaling po siya diyan, kaya sigurado mape-perfect niya 'yan. Pero dun sa sa drawing, nakita ko na si Bombay mag-drawing yung bahay, araw. Na-drawing siya ng mga ganun ay.